Good morning. At sumayin nyo rin. Napaka-receptive nyo. And sa mga first-timers, may mga bago akong mukha nakikita. Yan. Sa, praise God sa buhay nyo. Tapos si, si ano, nagulat ako si Berna pala yun kasi naka-side view lang kanina. Kala ko bago siya. Anyway, so, praise the Lord, June na. Yan. Malapit nang sumilip si Jose. Malapit na, konti na lang, pasilip na si Jose Marichan. Nag-warm up na daw siya. Anyway, ang bilis ng panahon, no? Ano na kagad? Nakaka 6 months na tayo. Also, added lang sa announcement, agahan ko na kasi sa next month, July na, July 27, it's the last Sunday ng buwan. Tama ba? 27 ba? July 27. Magkakaroon ng 18th year anniversary ang buong Sandalite Ministries. Nagaganapin sa Muntinlupa National High School Gym. Okay, so this week, susulatan ko yung principal doon and by faith, ma-approve agad. And yun nga, doon natin gaganapin sa gym yung malaking gym nila ulit. Last year, doon tayo nag-17th year. This time, 18th year na. At meron daw 150 na aram ko registration or something. Para sa food yun. Ay, intayin na natin yung poster na ibibigay ng main church para sa lahat do. Parang kumbaga, meron din silang, basta may mga ginagawa sila. Sa announcement na lang details. Anyway, yun nga, basta pakinote na sa calendar, July 27, 18th year anniversary, 2 p.m. yun. So after service natin na umaga, doon tayo lahat pupunta sa hapon. Anyway, so ang team po natin, again, God's Jobs Description for every Christian. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron tayong trabaho. Okay? At eto yon. Tayo ay tinawag na His Witnesses. Okay? Yan yung first topic natin para sa team natin for this month. Tinawag tayong witnesses. Okay? So pag sinabing witnesses, meron kang nakita, nasaksihan mo, at ipapahayag mo. Okay? Ibabahagi mo yun. Sabi ni Jesus, well, yung kaninang scripture reading na binabasa natin, sabi doon ni Jesus, wag muna kayo aalis ng Jerusalem until ma-receive niyo yung power. And sabi nga ni Jesus, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses. Nakaka-amaze yun. Pag na-receive mo yung power, magiging personal witness ka ni Jesus. Diba? So sabi doon, telling people about me everywhere in Jerusalem, sa bahay nyo, in Judea, sa kapitbahay, Samaria, sa kapitbahay din yan mga kabarangay, and to the ends of the earth. Yan. So, kaya lahat ng pagdadalan sa atin ng Panginoon, dapat ma-build yung kaharian niya. Now, last Friday at kahapon, nagkaroon ng mission sa Batangas. Di ba, na-announce ko last time sa inyo, na meron ng additional church ulit ang Sandalite sa Batangas. Sinimulan ulit ni Pastor Dan. Ang target niya kasi ay Calabarzon. So nakakaano na tayo ngayon, Calaba. So kasi meron na siya meron na tayong Dasma rin, meron na Cavite, meron na tayong Pasita, San Pedro, para sa Laguna. And nagkaroon ngayon ng Batangas sa Calaca City. And kaya nag-mission sa Calaca City para ma-help natin si Pastor Dan dun sa naging church doon. So kaya, ang goal kasi ng mga missions talaga ay merong ma-put up na church doon. At yung mga magiging harvest sa mission, madala natin sila doon para maalagaan. Okay? So kaya si Pastor Dan, nag-usap kami nung Friday, sabi niya, kung meron ka lang bishop na pastor na yung recommend para magiging pastor doon. Pag nagplant naman siya sa Rizal, para naman sa Calabar. Okay, so let's see kung anong kalooban ng Panginoon. Pero ang nais ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng desire na sumunod sa Kanya bilang disciples niya at yung job description na binigay sa atin ni Jesus bilang mga witnesses niya ay talagang maging totoo sa atin. Na kahit nasaan tayo, we become His witnesses. Nagiging witness tayo kung sino ba si Jesus sa buhay natin, kung ano yung ginawa niya sa buhay natin at ano yung dapat ipahayag natin sa mga tao. Okay. Bago tayo magpatuloy, let's pray. Father, we thank you this morning. Salamat po sa pagkakataon na makapag-aral kami ng iyong mga salita. And today, Lord,
sa bagong buwan, sa pang-anim na buwan ng taong ito. Sa unang araw din, ay nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa unang araw ng buwan na to, Ikaw ang inuuna namin ngayon at patuloy na pinupurit, pinasasalamatan ka namin sa mga buwan na nagdaan, sa 5 buwan na lumipas, ay naging mabuti ka, naging tapat ka sa aming lahat, at naging higit pa sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya naman sa buwan na to, ng June, we are thankful, Lord, dahil ngayon pa lamang ay kiniklaim na namin na ang lahat ng mayamang biyaya mo at pagpapala mo para sa amin sa buwan na to ay matatanggap namin sa pag-una namin sa iyo, Panginoon. Sinabi mo sa iyong mga salita that when we seek you first, Lord, and your kingdom and your righteousness and all those things na kailangan namin sa aming buhay shall be added unto us. Kaya naman, Lord, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay magkaroon ng buhay sa iyo, ng bagong buhay, bagong kalakasan at bagong hininga na aming lupang katawan, na kami ay makakapag-aral muli ng iyong mga salita, kasangkapanin mong iyong lingkod at maranasan ng bawat isa na ikaw ang personal na nangungusap sa aming lahat sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. Manahan ka sa aming kalagitnaan, magkaroon kami, Panginoon, ng kaunawaan, kaalaman, patuloy ng maging karunungan namin ang lahat ng aming matututunan, Panginoon, na ma-apply namin ito sa aming buhay, Panginoon, na kaming lahat ay tatayo at mabubuhay, lalakad sa buhay na ito bilang mga witnesses mo, bilang tagapagpahayag ng iyong mga salita. At maraming salamat po sa pagpapala mo, Lord. We pray to the blood of Jesus na i-cover kaming lahat at maranasan namin, Panginoon, ang pag-iingat mo sa aming pakikinig ng iyong mga salita, sa mga taong narito, sa mga anak mong narito, Panginoon, at even sa mga nanonood ngayon sa online, patuloy na mangusap ka ng personal sa aming lahat and help them to stay, Lord, sa pakikinig ng iyong mga salita. Nasaan man sila ngayon sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, sa tagumpay ng araw na to at patuloy na binabalik namin sa iyong mataas na papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Now, sabi daw, the ultimate goal, the ultimate goal of the church is winning people to faith in Jesus Christ. So, individually, ang ultimate goal natin, bawat isa sa atin, ang ultimate goal natin is to become like Jesus. But the ultimate goal ng buong church as a whole ay mag-win ng mga tao na magkakaroon ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. And syempre, habang tinuturuan ng salita ng Diyos, magiging mas effective din sila at magiging witness na rin. Parang ganito yan. Ako po bilang pastor nyo, na tagapagpahayag ng salita ng Diyos, dito lang to, sa pulpito. Kung saan ako nadali ng Panginoon, mag-ahayag pa rin ako ng salita ng Diyos doon. Kasi hindi dahil pastor ako, kundi dahil witness ako. Okay? Part ako ng sinabi ni Jesus, you will be my witnesses. Bakit? Because the Holy Spirit comes upon you. Dahil nasa atin na ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 6:19, we are the temple of the Holy Spirit. Tinanong ni Paul, sabi niya, don't you realize that your body is a temple of the Holy Spirit who lives in. Hindi with who lives in you. And sabi niya ganoon, and was given to you by God. Ano sabi ni Jesus kanina sa Acts 1:8? When you receive the Holy Spirit, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. So itong buhay natin, nasa loob natin siya. Yung kapangyarihan ng Diyos ngayon, nasa katawan natin. We become the temple of God, the temple of the Holy Spirit. And kaya sabi ni Paul, you do not belong to yourself. Hindi mo na pagmamayari ang sarili mo. Bakit? Nabubuhay na yung Diyos dyan. So, mabuhay ka kasama si Lord. Bakit daw? Sabi ni Paul, pinalalag niya sa Ephesians 5:30. For we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Ibig sabihin, we're one with Jesus sa pamamagitan ng banal niyang Espiritu. At dahil doon, tinawag tayong mga ambassadors. Pag sinabing ambassadors or Christ ambassadors, inire-represent natin sino? Si Kristo. Sabi ni Paul, we are Christ ambassadors. God is making His appeal. Kanino? Sa pamamagitan nino? Through us. Nakikiusap ang Diyos sa pamamagitan natin. We speak for Christ when we plead, be reconciled or come back to God. Bumalik ka na sa Diyos. Every time na may sinasyaran ka ng mga taong sinasabi mo sa kanila, bumalik na kayo sa Panginoon. Magbalik loob na kayo sa Diyos. Magsisi kayo sa kasalanan nyo. Talikuran nyo na yan at bumalik kayo sa Panginoon. It is actually God is speaking through you na maging, ikaw mismo, nire-represent mo si Kristo, nasan ka man, kinakausap mo sila, bumalik na kayo sa Kanya. Kasi Christ ambassador ka. Meaning,
Kung tinawag tayong witnesses ni Lord, nire-represent natin siya kahit nasaan siya. Ngayon, ang pinakamadaling pag-witness, yung sarili mong yung personal mong testimony, yung kung ano yung ginawa ni Lord sa buhay mo. Now, bakit daw ba? Kasi pag nag-win ka, sabi ng Bible, he who wins souls is wise. You become wise kasi nag-win ka. Ibig sabihin, nag-soul winning ka or nag-testify ka ng ginagawa ni Lord, nawi-win mo yung mga tao para sa Panginoon. You are wise kasi sinasabi mo, ayokong ako lang yung naligtas. Ayokong ako lang yung papuntang langit. Ayokong ako lang yung makaka-experience ng ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Gusto ko itong bahagi sa iba. I-testify ko ito sa iba. And when they believe Jesus, yung na-experience mo as a child of God, may experience din nila. So, meron kang concern. And yun yung pinaka-the best na concern na meron tayo. Yung meron tayong concern for the eternal life ng mga tao. Whether they will receive eternal life or they will be condemned to hell for eternal death na meron sila. Okay? And it must begin saan? Sa desire. A desire to witness. Okay? Pag wala kang desire na mag-witness, wala kang desire na i-share si Jesus, wala kang ginagawa sa job description ni Lord sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi mo pa siya pinapamuhay. Sabi ng Bible, sabi ni Paul, I am a debtor. Ano yung ibig sabihin a debtor? Meron akong utang. Saan? Both to the Greeks and to barbarians. Whether sa mayaman o sa mahirap, to the wise or the unwise. So as much as in me, I am ready. Handa naman ako. Yung utang ko sa kanila sa Ebanghelyo, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa kanila, ready ako. Sabi ni Paul, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. And sabi ni Paul, ito yung dapat na desire na meron tayo. I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit? For it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also to the Greek. Tayo po yung Gentiles, sa ibang translation ng Greek. So tayo po yan, yung mga Gentiles. Kapag walang nagpahayag ng mabuting balita ng salita ng Diyos, walang maliligtas. Because that's the power to salvation. Alam mong naligtas ka kasi may nagpahayag sa'yo ng mabuting balita na anumang dami ng kasalanan mo pwedeng patawarin ng Diyos. Parang ganito yan Alam niyo ba? Alam niyo ba? Yung issue ngayon na sobrang... Ito kakantos. Stintin kasi. Ba't Adan? Anyway, yung issue ngayon, yung kanina yun, si Patrick tsaka si Meiko. Meiko ba yun? Yung nag-iwalay, kasi ng babae. Si ganun. Kung ako, si Meiko, at nakita kong gano'n ng babae nang gusto yung asawa ko. Ang dami niya naging babae. How will that Patrick be saved? Kung walang magpapahayag sa kanya, Patrick, alam mo, sa dami ng ginawa mong kasalanan, merong may forgiveness kay Jesus. May forgiveness kay Jesus. Kung si Meiko ay meron siyang relationship kay Jesus. Of course, ngayon, bawat lumalabas sa bibig niya masakit kasi in pain hurting pa Pero pag na-heal na yung heart ni Lord, pag na-heal ni Lord yung heart niya, at na-experience niya yung grace ni Lord, at kaya niya pa rin i-extend yung grace na yun sa asawa niyang yun, kung meron magpapahayag kay Patrick, you need Jesus, kasi sa lahat ng kasalanan na ginawa mo, si Jesus lang pwede magpatawad niyan. Kaya niyang patawarin yan. Ngayon, di ka mapatawad ng asawa mo, pero kaya kang patawarin ni Jesus. Anong ginagawa mo? You are witnessing kay Patrick na na may hope pa siya. Kahit pa ganun kapangit yung ugali niya, dahil nalaman na ng buong Pilipinas, yung ugali niya, yung issue nila, and so on, hanggat may isang tao na maniniwala na kaya siyang baguhin ni Lord, nagkaka-hope siya. And that's the power of the gospel na sinasabi mo may forgiveness kay Jesus. Lahat po tayo naka-receive nun. Amen po. Naiintindihan niyo po ba yung ibig sabihin ng gospel? Na pwede kang patawarin sa kasalanan mo. Past, present, and future sin, pinatawad ka ni Jesus dun sa cross. Naiintindihan po natin yon. And if there's somebody na magpapahayag nito sa taong guilty siya sa kasalanan niya at bigat na siya sa pinagdadaanan niya sa buhay dahil sa bigat ng kasalanan, karumihan na nararamdaman niya sa buhay, tas may somebody na mag-share. There's cleansing, there's forgiveness,
May new creation kay Jesus. Kaya kang baguhin ni Lord. May transformation. Hindi ka patutuldukan ni Lord. Hindi ka niya i-judge kagaya ng pag-judgment ng mga tao na wala ka ng pag-asa. Meron pa. Ako rin kasi binago ni Lord. Ayun, that's the witness. Nakita ko kung paano ako binago ni Lord, babaguhin ka rin niya. Naintindihan po natin? That's the power to salvation, yung gospel. Pag wala nagpahayag, walang makakarinig nun, walang maliligtas. Yung buong Pilipinas ngayon, galit na galit kay Patrick, pero sino kaya yung somebody na lalapit sa kanya, Brad, kailangan mo si Jesus. Si Lord ang pwedeng magbago dyan sa addiction mo, sa babae. Yung pagiging womanizer mo, sex addict at kung ano-ano pa. Si Lord lang kaya mag-alis niyan. Pag hindi ka lumapit kay Jesus, di ka gagaling. Naintindihan nyo? Sino kaya? Sabi ko nga, Lord, kung sakaling makasalubong ko sa mall yun sasyaran ko talaga yun kasi lugmok na yun Nagets nyo po? Kasi ang laging tinitignan ng mga tao yung kasalanan. Ikaw rin naman may kasalanan ka rin. May karumihan ka rin. Pero pinatawad lang din tayo, nilinis lang din tayo. And that's the same message of the gospel na kay Jesus may paglilinis, may pagpapatawad, may hope pa, may eternal life pa rin, may heaven pa rin. Amen? Yun po yun, kailangan magkaroon ka ng desire to witness. Sa ibang tao, kaya natin gawin. How about yung pamilya natin? Yung kuya mo, yung ate mo, yung nanay mo, o tatay mo, o kamag-anak mo, o best friend mo pa, BFF mong naglulong sa kasalanan, kailan mo siya bibigyan ng mabuting balita ng kaligtasan? Di ba? Ang advantage kasi nito, well, ang benefit, magkakaroon ka ng joy. Pero ang joy kasi, joy of witnessing. Sabi ng Bible, Psalms 126 verse 5, those who plant in tears will harvest with shouts of joy. Every time you plant the word of God, the gospel, kahit pa iniiyak mo nang iniiyak, ilang taon mo nang iniiyakan sa Panginoon yung asawa mo na maligtas, iyakan mo lang, ibabad mo lang ng ibabad sa panalangin. Time will come, yung iyak mo na yan sa Panginoon, maririnig ni Lord dyan. Tutugon din ang Diyos, maliligtas din yan. And pag naligtas siya ang asawa mong yang, o kung sino man yan na pinagpe-pray mo na matagal, you'll shout with joy. Okay? Sabi nga, they weep as they go. Yun talaga, nakakaiyak ang pag-witness. Nakakaiyak ang effort, yung pagod, na paghayo. Nag-rides lang kami. Umangkas nga lang ako, pagod ako Yung ADB pa yung pinag-angkasan ko. Pero yung mga riders natin, mas pagod sila kasi sila yung nagda-drive We weep. Meron talagang struggle. Meron mga talagang nakakapagod sa pagpunta, sa pagplant ng gospel. Pero, but they sing as they return with the harvest. Alam niyo na nagpipreach ako ng words sa Calacas City Global College. Ang sarap mag-share doon. Alam niyo kung bakit? Ganun pala sa Batangas, no? I mean, sa probinsya. Wala sila kasing katulad natin sa Manila na puro distraction. At kung ano-ano mga nakikita sa paligid. Sa kanila, bundok lang. Bundok, tapos bundok ulit. May mga sasakyan, pero bundok pa rin. Puro puno, ganun. Kasi ang daling i-share si Jesus sa kanila kasi talagang pag naintindihan nila, kailangan nila si Lord. Gets agad. Dito sa Manila, ang hirap. Ang daming magagaling dito sa Manila. Yan. Pero pag nakita mo yung harvest, na-invite mo lang, may harvest. Makikita mo, ang sayang tignan na makasama mo sila na makilala si Lord. Sabi ni paring Charles Spurgeon, have you no wish for others to be saved? Wala ka bang desire na maligtas sila? Sabi niya, then you are not saved yourself. Be sure of that. Kung wala kang any wish or desire na maligtas yung ibang tao, especially family mo, hindi ka paligtas talaga. Sabi niya ganun. And sabi ni Jesus, why? Galing na kay Jesus. So why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? Sabi ko nga, alam niya ba, kapag ikaw ay binigyan ng career ni Lord, dyan sa career mo na yan, gagamitin ka ng Panginoon to become the light. Pag hindi ka naging liwanag sa career mo na yan, i-remove ka ni Lord dyan, ilalagay ka niya sa bagong lugar, para bigyan ka ng pagkakataon ulit maging light. So regardless kung anong klaseng trabaho meron yan, kung ang trabaho mo ay nasa BPO, gagawin kang light ni Lord dyan. Sa BPO, napaka-toxic ng atmosphere, ng mga katrabaho, toxic ang mga
may mga toxic na boss, may mga boss na boss, may mga boss na leader naman talaga. But the point is, nagiging light ka ba? Are you sharing the gospel? Nagwi-witness ka ba dyan? Kasi kung hindi mo na fulfill yung calling ni Lord sa buhay mo dyan sa lugar na yan. Ano pa? Kung teacher ka naman, sabi ko nga yung mga teachers natin, kung ikaw, ilang taong ka ng teacher, as hindi ka pa na nag-share ng gospel sa estudyante mo, nami-miss mo yung point na pagiging teacher mo. Noong first day, nag-preach ako ng salita ng Diyos dun sa La Concordia, sa retirement ng principal ng Itaas Elementary School. Kasama ng mga teachers ng buong Itaas from kinder to grade 6. Siyempre, parang sa part ko, opportunity to minister sa mga teachers. Sabi ko sa kanila, nilubos-lubos ko na. Sabi ko, alam niyo po, isa pong malaking karangalan na makapagturo ng salita ng Diyos sa mga tagapagturo sa mga bata. Pero alam niyo po, ang pinakamahalaga po dito kayong mga teachers para yung mahubog yung mga estudyante natin kung sino sila sa future. Lalo na po kayong mga teachers ng mga bata. Bakit? Train up a child in the way you should go. When he is old, he will not depart from it. Kung yung teacher na magtuturo ng grade 1, grade 2, grade 3 hanggang grade 6, at ang ituturo ng teacher ay ang pagiging maka-Diyos regardless kung ano yung mga subject, makikita yung presensya ng Diyos dun sa teacher na nagtuturo, anumang subject tinuturo niyan. Yung attitude ni Jesus, yung character ng Diyos dun sa teacher na yan. Mapupulot yun ng mga estudyanteng mga bata na yon, dadalhin nila sa high school yon. Ngayon yung mga teacher sa high school, just try to imagine kung ang lahat ng teacher godly, ang sarap tignan. Bakit? Kasi nag-witness sila sa mga estudyante na mismo. Yung mga estudyante na magiging future ganito, future ganyan, future ganon, pupunta sa iba't ibang career, pero may somebody na nagturo sa kanila ng salita ng Diyos sa school nila. During the time na estudyante pa sila. O, paano kung politician ka naman? Tingin kayo sa Pasig, mayroong Mayor Vico. Yeah? Kung maka-Diyos ang mayor, magiging maka-Diyos ang city. Kung maka-Diyos ang presidente, magiging maka-Diyos ang buong bansa. Ganon kahalaga po na tayo ay nag-witness wherever we are. Nasaan man po tayong career. Saan man tayo dinadala ng Panginoon. Be a witness for Christ. Kasi baka tanongin ka ni Lord, ilang beses ko na sa'yo pinamit yung best friend mo. Hindi mo man lang shinare ako sa buhay niya. Ayun, nasagasaan, patay. Hindi niya man lang na-witness yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay niya. Kasi hindi ka na nagsalita. Tinahimikan mo lang. Kaya sabi ni Diyos, why call me Lord, Lord, kung di mo naman ginagawa yung sinasabi ko? Okay? Ano sabi ni Paul? Ang challenge ni Paul, so never be ashamed to tell others about our Lord. Kamahiya. Huwag mo ikakahiya yun. Don't be ashamed of me, sabi niya rin, either when I'm prison for Him, with the strength God gives you, be ready to suffer with me for the sake of the good news. Sometimes kasi may mga persecutions talaga habang nag-share ka ng word. But never be ashamed of Christ. Huwag mong ikakaya si Lord kasi hindi kanya ikakahiya sa langit kapag ginawa mo yon. And take note, ang reason bakit di dapat natin ikaya si Lord, kasi hindi kaya hinaya dito. Hubad si Jesus naghang, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Para sa akin, para sa ating lahat. Please, wag mo siyang ikahiya. Ito, mga practical. 7 witnessing styles. Number 1, ano yung mga style na pwede natin gawin para makapag-share, makapag-witness? Number 1, prayer. Simple as that. Pag-pray mo, makakapag-share ka. Nagawa niyo na ba ipag-pray yung, kunyari kung sa trabaho, yung boss mo, o kung ka naman na estudyante, natry mo man na bang sabihin sa teacher mo, ma'am, pwede kita pag-pray? Sir, pwede kita pag-pray? Natry niyo na ba yon? Sa mga teachers natin, meron na ba kayong estudyante na lumapit sa inyong Kristiyano, tapos sabi, ma'am, pag-pray kita? May gumawa na ba sa inyo nun? Wala pa, no? Sa mga estudyante ngayon, baka kaya niyong gawin. Nung teacher pa ako sa PL Moon, nag-professor ako sa IT, philosophy, values, isa sa hindi makakalimutan ng estudyante ko sa akin, yung part na lagi ko silang pinagpe-pray. Kaya lagi sila nagpapapray. Okay? Tsaka yung nalala mo yun at the back of your paper, prayer request. Yan. Hinihingi ko prayer request ng mga estudyante ko. +5 pag nag-prayer request ka. Pag hindi ka naglagay ng prayer request,
walang +5 sa quiz. O, di ba? Nakikilala ko na yung mga estudyante ko sa mga concern nila, na magmiministeran ko pa sila, napapag-pray ko pa sila. Tapos prop nila ako. Diba? Ngayon, magkita man kami sa daanan, at least hindi ako yung pag nakita nila, yan yung teacher kong binagsak ako, napapangit pa ugali niyan. Hindi, di ba? Ano masabi? Ay, yan si sir, yung pinagpipray ako lagi niyan. Sinaran kami ni Lord niyan. Nung burol nung Papa ni Sa, last year, di ba? May isa doon, nagsalita, sabi niya, ay, si Pastor, si Pastor Paul, siya yung dahilan, ba't ako nagkaroon ng faith kay Lord? During high school pa yun. Diba? High school pa siya nun. Isa siya sa mga napasok kong room. Yun yung masarap sa pakiramdam na makita mo dahil pinag-pray mo lang sila. First basic way to witness, pray for them. Sa boss mo, sa katrabaho mo, even parents nyo, try nyo, or kapatid mo, kahit pa cats and dogs kayo niyan lagi ng kapatid mo, pero kung kaya mo siyang offeran ng prayer, walang tatanggi doon. Number 2, friendship. Forming relational bridges to communicate the gospel in a low-key and not threatening way. Makipagkaibigan ka. Somehow, pinaka-the best yan. Lalo kung friend mo na yan ng 10 years, o childhood friend mo yan, I believe kayang-kaya mo na sharean yan. Kayang-kaya mong i-witness kung ano yung ginawa ni Lord sa buhay mo para sa Kanya. Okay? Ano pa? Number 3, service and demonstrating God's love by doing practical acts of service with no strings attached. Ayan. Somehow, pagdating sa service, dahil kahit pa trabaho yan, kaya mo pa rin i-witness si Lord. Meron akong dati nag-tutor ako during college. Piano tutor, tsaka guitar and violin. Meron akong isang estudyante, ano lang siya noon 11 or 10 years old, ganun. Tapos, minentor ko siya, tinuturuan ko siya ng keyboard, lahat ng mga basics. Trabaho lang, walang personalan, trabaho lang. So, parang 500 per hour ako nun So, kada session namin, so tuturuan ko siya. Tapos, lumipas ang maraming taon, nakakaturo sa kanya. Siya yung pianista ngayon sa Victory Alabang, sa service ni Pastor Jun, yung si Daniel. Ayan. Tapos yung kapatid niya, si Gabriel, nasa ibang bansa naman. So, parang, somehow, service lang naman siya. Pero na-mentor mo yung estudyante mo na gusto lang naman tumugtog. Pero naging siya. Lagi nilang sinasabi sa kanya, Daniel, bakit ganon? Or Dane kasi tawag sa kanya. Dane, bakit ganon? Iba yung style ng music mo. Sa mga common musicians daw sa Victory. Why? Kasi yung anointing nandun. You pass the anointing Kumbaga, sinashare mo yung kung ano yung na-experience mo sa Panginoon. Sinare ko sa kanya. At ginagamit niya ng talent niya or skills niya sa Panginoon. Any kind of service, kahit pa yan ay, ano ba mga skills niyo? Ipag-drive mo lang. Or minsan nga, ako pa sinaservicean, pag kumuha ko ng Grab or yung angkas, mga ganyan. While driving, pwede ka mag-witness. Sa dami ng nag-witnessan na natin na ganun. Ikaw na lang inaantay ni Lord para ma-sharean siya ng word. Okay? Ano pa? Testimony. Ito pinakamadali. May ginawa si Lord sa buhay mo, testify mo. Noong last Wednesday, nag-testimonial si Alfie Ang kulit ng testimony niya At least, salamat sa Panginoon kasi ito, humihinga pa. Galing sa lang buhay pa. Diba? May ginawa kasi si Lord So ano yung ginawa ni Lord? Testify mo. Ano pa? Invitation. Ayan, yung mga bago po natin ngayon, kaya ako yung nandito. Kasi may nag-invite sa inyo. Ayan, salamat po sa Panginoon sa pag-agree sa kanila na magpunta. And that's the best, pinakamadali yan. Hindi na ikaw yung mag-witness. Meron ng somebody mag-witness. Invite mo lang. Yeah? Iimbitahan mo na lang. Nakakatawa, nung Thursday, nag-preach ako dun sa Concordia. Kailangan na namin umalis. Kaya lang ayaw kami paalisin nung pinaka-coordinator na teacher. Kasi kumain daw muna kami. Yung nag-serve sa amin na waiter, nilapag yung pagkain, tapos kain kami ni Norico. Pagkatapos namin kumain, sabi ko, Sir, thank you, maraming salamat, sabi ko sa kanya. Sabi niya ganun, Pastor, thank you po dun sa message kanina. Sobrang na-bless po ako. And, tapos kaya, parang, kasi ang sinashare ko sa inyo tungkol sa Thanksgiving, yung pagiging thankful, na pinakamadaling way para i-show yung grace ni Lord ay ngumiti ka. Kaya nakakatuwa. Habang nag-serve ng pagkain yung mga waiter, puro na laki ng ngiti Applied agad So, ultimo gano'n,
kung tutuusin, trabaho lang naman nila yun eh. Pero kahit sila nakarinig ng word, at naintindihan nila yon. A simple invitation, yung ma-share ni Lord, ma-share natin yung salita ng Diyos sa mga taong i-invite nyo lang din dito sa service. God willing, kapag dumami na tayo dito talaga at mapuno tayo ng gusto, mag-second service na tayo. Kasi pag di na kaya ng isang service, mag-second service na. Okay? Ano pa? Number 6, conversational. Yan, madalas ko nagagawa yan sa mga hindi kakilala. Yung mga nasa ano lang, nakapila ka lang sa boto eh. Yung election, di ba? Nakapila ka lang sa botohan eh, tapos nagkakatanungan, question, tapos makakapag-share ka na ng kahit konti, kahit paano. Yung ma-share mo na God loves you, mahal ka ni Lord, and so on. Or simple conversation kapag nasa jeep ka. Minsan, pagkatabi ko driver, nagkakantuhan kami ng jeepney driver. Or kapag nasa Grab, nasa Angkas, or any joyride. Sa lahat din ng conversation, kahit sino, dapat madali tayong makipag-communicate. Siguro kasi naging practice ko na makipag-usap sa mga taong di ko kilala. Although sa mga bata, don't talk to strangers. Ako bilang adult na, masaya tayo makipag-usap sa mga tao, kahit sino pa. Kasi maipapaharating mo yung mensahe ni Lord. Share mo sa kanila kung sino si Lord by a simple, casual conversation sa mga tao. And, syempre, proclamation. Ito, para sa talagang mga evangelists, mga nagde-declare ng Word of God sa mga bases and so on. Now, dito tayo sa true witnessing. Although yun ay mga styles na pwede mo naman gawin, what is true witnessing? Ano yung mga principles or mga katotohanan sa salita ng Diyos about witnessing? Number 1, witnessing is personal. Okay? It is personal. Bakit? Kasi yung personal presence ni Lord through the Holy Spirit, ibinigay niya sa'yo so that you can witness to others. Common sense lang yan. Nung sinabi ni Jesus sa John, sabi niya, you will be my witnesses. Personal. You'll become my personal witness, sabi ni Lord. Sabi ni Lord sa John chapter 14, verse 16 to 17, sabi ni Jesus, I will ask the Father, and He will give you another what? Another helper. To be with you forever. Ayun. Kay Holy Spirit pala may forever. Sabi ni Jesus, tatanungin ko si Father, hihingi ako sa Kanya ng help, at ipapadala niya si Holy Spirit as your helper to be with you forever. Sasamahan ka niya forever. Even the Spirit of truth whom the world cannot receive. Okay? The world cannot receive the Holy Spirit kasi they don't recognize them. Okay? Because it neither sees Him nor knows Him. Hindi kayang i-recognize ng mundong to ang banal na Espiritu ng Diyos kasi nasa mundo nga sila. Sabi, you know Him. Nakakatuwa yan. You just know that the presence of God is with you. You just know it kasi presence ng Lord John. For He dwells with you and will be in you. Sasamahan ka ng Diyos. Ang message ng Bible from the very beginning unto the last last verse ng Bible, the first verse and the last verse ng Bible, the first verse is, in the beginning, God created the heavens and the earth. So in the beginning, God. Last verse ng Bible, may the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. So anong concept ng Bible ngayon? Anong pinaka-simple message ng Bible from beginning to end? God wants to be with you. Okay? Gusto kong samahan ng Diyos. In the beginning, God. Dapat nandun si Lord sa lahat ng simula mo. And sabi nga last, may the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Gusto talaga ni Lord na samahan ka sa buhay mo. And to become a personal witness ni Lord, kailangan kasama mo siya. Mangyayari lang yon when you receive the Holy Spirit. Okay? Yung presence ni Holy Spirit, kumbaga, parang ganito siya. Gagawin natin mas simple. Si Father, nangusap siya sa Old Testament, gusto niya maging tatay mula kay Adan, kina Abel, Cain, kaso nagkasala, namatay si Abel, napalitan ni Seth, hanggang sa time ni Noah, hanggang dumating kay Abraham, Isaac, Jacob, na naging Israel, nagkaroon ng 12 tribes, dumating ng Moses, si Moses nilid palabas ang exile, palabas ng Exodus, o sa Egypt, yung Israel, nakapunta sila ng Promised Land through Joshua, dumating ang mga judges, dumating si Samuel, nag-anoint ng bagong first king, si Saul, nagkasala,
pinalitan ni David, then nagkaroon ng Solomon, and then Rehoboam, and down to Zedekiah, pinaka-last king ng Jerusalem or ng Judah, ng Israel. Hanggang napunta sila ng exile. Buong Old Testament hanggang kay Malakay. Gusto ng Diyos samahan tayo. Ngayon, sobrang tigas ng ulo ng mga tao, sa Malakay chapter 4, last verse, kinurse na ng Diyos. Sinumpa na ng Diyos yung mundo. Pag open ng New Testament, Matthew pa lang, si Jesus na. Hindi niyo ako mag-gets, sige, pupuntahan ko kayo. Si God the Father, pinadala yung bugtong niyang anak na si Jesus para makita nila, tayong mga tao, makita natin sino ang Diyos in the form of a man, si Jesus. Jesus being 100% human and 100% God, nagdwell sa ating lahat, we beheld this glory, the only begotten of the Son of the Father, full of grace and truth. That's John 1:14. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. So yung Diyos na Word ay naging flesh sa verse 14, that's Jesus. So therefore, nung si Jesus dumating dito, ang dami niyang pangungusap sa Matthew, Mark, Luke, John na Bible, na books. Nung nasa John na, sabi doon, may papadala kang si Ama, si Father na helper, and that's the Holy Spirit. Ang sinasabi ni Jesus, same ko rin siya. Parehas ko lang din siya. Kung galing ako sa Ama, sabi ni Jesus, the Father and I are one, sabi ni Jesus, yung ipapadalang banal na Espiritu, same din. Same din, Espiritu ko rin. Nagaling kay Father. So, ibig sabihin, parang ganito siya, mga kapatid. Ikaw mismo, na kinasihan or sinamahan ng banal na Espiritu, ginawang templo yung katawan mo, ikaw mismo talaga, nire-represent mo sa Jesus. Amen? Nagets nyo po? TJ, nire-represent mo si Jesus. Kasi yung Espiritu ni Jesus nasa iyo. Sino? Si Holy Spirit. Nagets mo po? That's why you become the personal witness to Jesus. Kapag nasa iyo na yung presence niya. Sabi nga, the gift of the Holy Spirit is the gift of Jesus' very presence mediated by the Holy Spirit. Kada salita ng banal na Espiritu sa iyo, galing yan kay Jesus. Kada salita ni Jesus papunta kay Holy Spirit, galing sa Ama. So, iisa pa rin. Naunawaan po natin. Kaya, tinawag tayong personal witness ni Jesus kasi yung Spirit na papadala niya, galing sa Kanya. Kaya lang this time, hindi na limited si Jesus sa Israel lang, sa Jerusalem lang, o Galilee lang, o sa kung saan lang dun sa Israel. Kasi dun lang yung body niya. This time, unlimited na si Jesus kasi yung banal na Espiritu niya, pwede na mas-scatter kung saan-saang bansa sa lahat ng tatanggap sa Kanya. Naunawaan? So number 2, witnessing also is primarily about the resurrection of Jesus Christ. Okay? Acts 1:22. From the time he was baptized by John, speaking about Jesus, until the day he was taken from us, whoever is chosen will join us as a witness of Jesus' resurrection. Ang ipinapahayag natin na si Jesus namatay siya, oo, pero nabuhay siyang muli. Yung pagkabuhay niya yung nagselyo na tayo ay ligtas na, pinatawad na ng Diyos, nalinis na sa kasalanan natin. Kung hindi muling nabuhay si Jesus mula sa kamatayan, nonsense lahat ng ginagawa natin. Okay? Walang kwenta yung faith mo, walang kwenta yung pinapahayag mo, walang kwenta yung testimony mo, walang kwenta lahat ng ginagawa natin sa Panginoon kasi kundi siya nabuhay. Pero may essence ang lahat ng yon kasi nabuhay nga siya. Kaya ang pag-witness, ang pagpapahayag ng mabuting balita, na si Jesus dumating siya, nabuhay kasama natin, namatay sa krus ng Kalbaryo, binuhay sa ikatlong araw, at bumalik sa Ama na upo sa kanang kamay niya, ipinadala ang banal na Espiritu sa sino mang nanampalataya sa Kanya. Amen? Become a witness kapag naniwala ka sa kabagkabuhay ni Jesus. O, basahan pa natin iba. Yung mga verses na to tungkol sa resurrection. God raised Jesus from the dead, and we are all witness of this, sabi ng mga apostles. You killed the author of life, but God raised him from the dead. And we are witnesses of this fact. Ano pa? The apostles testified powerfully to the resurrection of the Lord Jesus. And God's great blessing was upon them all. Ano pa? Acts chapter 13, verse 30-31. But God raised him from the dead. And over a period of many days, He appeared to those who have gone with Him. 40 days siya nag-stay, di ba? From Galilee to Jerusalem.
They are now His witnesses to the people of Israel. Sinasabi nila, 40 days pagkabuhay ni Jesus, nagstay pa siya. Shinare niya pa yung mga pangyayari tungkol sa kaharian ng Diyos. At sila na ngayon yung mga witness. Nagiging witness ka kung ikaw mismo ang naranasan mo kung ano yung ginawa ng Diyos. Sabi nga, if witnessing focuses on Christ's resurrection, it also includes all that He said and all that He did. Ano man yung sinabi niya at ano man din yung mga ginawa niya. Kaya nga sabi, kung ang witnessing ay personal, ang witnessing ay tungkol sa resurrection. Pangatlo, ang witnessing is also Christ-centered. Lahat ng pinapahayag natin patungkol kay Kristo lamang. Okay? Although may testimony. Kasi testimony mo yun, ginawa ni Lord yun sa buhay mo, pero sinong gumawa? Si Kristo pa rin. Every time you testify, si Lord pa rin ang dapat na itataas, hindi ikaw. Amen po? Okay? Ang witnessing, it's all about Jesus. We are witnesses of these things. Ano yung these things na yon? Ano yung ginawa? And so is the Holy Spirit who is given by God, those who obey Him. Anong these things? Nasa verse 30 and 31. The God of our ancestors, or our fathers, raised Jesus from the dead after He killed Him by hanging Him on a cross. Then, He did so that people of Israel would repent of their sins and be forgiven. Ang pinaka-central message ng ating witnessing, central message ng pag-testify natin sa ginawa ni Lord, na tayo ay pinatawad sa kasalanan, kaya dapat tayo magbalik loob sa Kanya. Amen? Repent of your sin, tumalikod ka sa kasalanan mo, magbalik loob ka sa Diyos, at mapapatawad ka sa kasalanan mo. Yan yung central message natin. Sino gumawa nun? Si Jesus. Saan? Dun sa cross. Pagkamatay niya at pagkabuhay niya, naging totoo yung ating kaligtasan, pagpapatawad, at pagbabalik loob sa Kanya. Amen? Sabi pa, and we apostles are witnesses of all He did throughout Judea and in Jerusalem. They put Him to death by hanging Him on a cross, but God raised Him to life on the third day. Then God allowed Him to appear. Saan? Sabi niya, verse 42, and He ordered us to preach everywhere, to testify that Jesus is the appointed one to be the judge of all the living and the dead. He is the one of all the prophets testified about, saying that everyone who believes in Him will have their sins forgiven through His name. Yan yung message ng gospel na meron tayo. May pagpapatawad sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga prophets tinestify nila. All the prophets in the Old Testament, they are testifying about Jesus. Kaya sabi ni Jesus, lahat ng Psalms, lahat ng mga sinabi ng prophets, they all talk to me, even yung mga Proverbs, yung mga Psalms, lahat ng yan, papunta sa akin lahat, sabi ni Jesus. They talk about me. Kaya pag binasa mo ang Old Testament, huwag mo lang basahin yung Old Testament for the sake of history. Basahin mo yung Old Testament, hanapin mo si Jesus. Sino siya sa Genesis? Sa Exodus hanggang Malakay. Makita mo sino si Lord doon kasi pinapasay nila na si Jesus ay ganito, ganyan, and so on and so forth. Okay? We do not choose to be His witnesses. Praise God. He chooses us. Pinili niya tayo na maging witness. Okay po? Hindi po tayo naligtas dahil lang trip lang ni Lord na maligtas ka. Try ko nga sabit na natin si JM para maligtas. Hindi. Pinili tayo ng Panginoon para maligtas at para maging witness na. So that we can testify. Hindi lang po tayo taga-upo sa church Sunday by Sunday. Every Monday, nagre-resume tayo sa mga trabaho o sa mga pasok natin sa school or kung ano ba mga ginagawa natin sa buhay. Kung saan ka dalhin ng Panginoon, you can be a witness. Actually, ganito lang yan pasimplihin na natin sa modern days. Yan bang Facebook mo, Instagram mo, Telegram o ano bang mga klaseng platform, TikTok or whatever, yan bang cellphone mo ay nagwi-witness o hindi? Diyan na lang, check nyo na lang kung anong ginagawa ng cellphone na yan, kung nakakapag-witness ba siya o hindi. O laging mukha mo. Laging mukha mo, kung paano yung gallery mo na punong-puno ng thumbnail mo. Pati Facebook mo o Instagram mo, puro mukha mo pa rin. Sino talaga ang nag-glorify? Sino talaga ang natetestify mo? Yan na lang cellphone, yung screen na lang, malalaman mo na kung sino talaga laman ng puso mo. Okay? Only God, only by God's gracious election,
In Christ will we be and can we be witnesses to Christ. Kung ikaw ay God's elect, pinili ka talaga ng Diyos, magiging witness ka. And I have a good news for you. Kaya ka nandito, kaya mo ito naririnig, kasi pinili ka ni Lord to become His witness. Amen? Pangapat, witnessing is accompanied by the witness of the Spirit, of the Holy Spirit. Hindi ka makakapag-witness kung wala ang witness ni Holy Spirit. Again, hindi ka makakapag-share about kay Jesus kung wala muna yung pag-witness ni Holy Spirit sa'yo. Kailangan manggaling yan sa banal na Espiritu bago mo maibahagi sa iba. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit who is given by God, kanino? Sa mga sumusunod sa Kanya. To those who obey Him. Okay? Kaya sabi ni Jesus, di ba? But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. O, anong resulta ngayon? Ang resulta na ikaw ay nakakapag-witness dahil nasa iyo na ang banal na Espiritu ng Diyos. Yung kapangyarihan na na-receive mo kay Holy Spirit, yun yung resulta ba't ka nagpapahayag ng salita ng Diyos. Otherwise, kung di ka pa talaga nag-share or nag-testify or nag-witness sa mga tao, either yung kanina mga styles, whether by inviting them, praying for them, or whatever ways or style na gawin mo, kung hindi mo pa talaga siya ginagawa, wala ka pang desire na maligtas sila, wala ka pang desire na makarinig sila ng Word of God, isa lang ibig sabihin yan, wala pa sa iyo yung presence ng Banal na Espiritu. Okay? Ano nangyayari kapag nasa iyo yung presence ni Lord? Number 1, kay Peter, filled with the Holy Spirit. Sino si Peter? Yung may manok, hindi. Si Peter, yung tinalaukan ng rooster pagkatapos siyang i-deny si Jesus ng 3 times. Ikinaiya niya ng 3 times si Jesus. Guilty siya. Naging parang, ang tawag doon, yung makaiya ba yun? Yung kapag na-touch mo, biglang tumitiklop. Naging ganon si Peter. Ang yabang-yabang, Lord, hanggang kamatayan, kasama ako sa'yo. Tinanong lang siya, di ba kasama ka ni Jesus? Di ko siya kilala. 3 beses yun. Fix man, mamatay man. I never knew him. Oh, yeah, patay. Biglang tila ako yung manok ko pagkatapos ni 3 times. Sabi pa sa Luke, pagkatapos tumila ako ng manok, nagkatinginan sila ni Jesus. And Jesus looked him in the eye. Ang sakit nun. Parang, di ba? Sabi sa'yo eh. Kasi bago mangyari yun, sabi ni Jesus, I tell you the truth, Peter, you'll deny me 3 times before the rooster crow. Ay, grabe. Mas bigla nangyari nga. Sino si Peter? Duwag. Bakit duwag? Wala pa yung presence ni Holy Spirit. Pagdating ng presence ni Holy Spirit sa Acts chapter 2, pagdating ng chapter 4, filled with the Holy Spirit, said to them. Sino kausap niya? Rulers and elders of our people. Matataas na tao itong kilala niya, kausap niya. Bakit niya nagawa yun? Bakit siya may confidence? Bakit siya may boldness? Galing saan? Sa presence ng Banal na Espiritu sa buhay niya. Ano pa nangyari? Sa verse 31, after this prayer, the meeting place shook, and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the Word of God with boldness. Tatapang ka magbahagi ng salita ng Diyos pag naranasan mo yung presence niya. Without the Holy Spirit sa buhay natin, hindi tayo makakapag-witness. Gusto mo maging job description yan? Receive the presence of the Holy Spirit. Okay? Sabi sa Acts 13:31, sabi doon, 5. Ang witnessing, sabi, the goal of witnessing is the salvation of others, not just giving information about the gospel. Tandaan niyo po yun, ha? Ang goal ng witnessing, ang pag-preach ng Word of God or pag-share tungkol kay Jesus, ang goal niyan ay masave sila. Hindi lang basta i-share, alam mo ba, ito yung ibig sabihin ng gospel eh. Yun lang, bye. Na-share ko lang, trip ko lang i-share sa'yo. Hindi siya ganun, ha? Ang goal ng witnessing ay hindi mo titigilan yan hanggat di siya naliligtas. Pero pag nireject ka na niya, ayaw niya talaga, iwanan mo na. It's not your fault. It's his or her fault kung tanggihan ka niya. Basta nagawa mo yung part mo to witness, praise God. They are now witnesses
to the people of Israel. Ngayon, sino kaya ang witnesses to the people of your company, people of your school, people of your family, marriage, your children, or whatever? Sino kaya magiging witness? Okay, sa Acts 13:47, for the Lord gave us this command when He said, I have made you a light to the Gentiles to bring salvation to the farthest corners of the earth. May command ang Diyos sa atin to become a light. So we send the light. Kaya po send the light pangalan natin eh. We send the light. Ipadala natin yung liwanag. Tayo mismo maging liwanag po. Di ba? Kaya nangyayari, when Gentiles heard of this, they were very glad and thanked the Lord for His message, and all who were chosen for eternal life became believers. Are you chosen? Napili ka na ba ng Panginoon para sa eternal life? Tagalangit ka na ba? Yan, lagi ko tinatanong sa inyo. Sure ka ba sa lalangit ka napunta? Nung Thursday din, nung gabi naman, hapon yung sa Thanksgiving at retirement, gabi naman, funeral service naman. May patay, burol. Oh. Doon din, kailangan mo rin mag-witness. Kasi ang pinakamahalaga sa funeral service, hindi yung namatay. Ang pinakamahalaga sa funeral service, sino? Yung mga namatayan. May kamatayan at may patay. May namatay. Pero ang pinakamahalaga doon sa funeral service, yung mga namatayan na buhay pa. Sila ang dapat makareceive ng salita ng Diyos. Yung patay, hindi na marireceive yung word of God. Silang buhay, pwede pa. Diba? Kaya ang goal, magkaroon sila ng kaligtasan. Sabi ko sa kanila, sino po sa inyo? Hindi pa tagalangit. Oh. Wala pa yung pangalan nyo dun. Maging sigurado kayo ngayong gabi. Tinanggap nila that night si Jesus. Ano pa? Sabi ng John, in closing, sabi ng John chapter 10 verse 16. Sabi ni Jesus, galing mismo kay Jesus, I have other sheep too. I have other sheep too that are not in this sheepfold. Sino po kausap niya dyan? Kausap niya yung mga disciples. So, meron pang iba daw na mga sheep or mga tupa si Jesus na hindi pa kasali doon sa mga disciples. Sabi niya ganoon, I must bring them also. Paano gagawin ni Jesus yun? Paano gagawin ni Lord na yung mga tupa na wala pa dun sa kawan niya, mabadala niya dun sa kawan na yon? Paano niya gagawin yun? Umalis na siya. Kaya nagkaroon ng presence ni Holy Spirit sa buhay natin. Para tayo yung magpahayag ng salita ng Diyos sa kanila. Bakit? When we preach the gospel, as if nire-represent natin si Jesus, sabi ni Jesus, they will listen to my voice, and there will be one flock with one shepherd. Kapag pinahayag natin yung salita ng Diyos sa kanila, kung talagang tupa sila ng Diyos, makikinig sila. Kasi bakit? Sabi ni Jesus, but you don't believe me because you are not my sheep. From the very beginning, tandaan niyo po ito be warned na rin also. From the very beginning, from the foundation of the world, napili na ng Diyos kung sino yung kasama lang sa kawan niya. Yan yung reality na hindi lahat maliligtas. Although gusto ni Lord na maligtas ang lahat, pero hindi talaga lahat maliligtas. Kasi may matitigas ang ulo at ayaw talaga sa Panginoon. Okay? Kaya sabi ni Jesus, hindi kayo naniniwala sa akin. Kasi di naman kayo belong sa akin. Hindi kayo kasama sa akin. You're not my sheep. Kaya tayo nag-witness. Because regardless kung makarami, makarinig, sino man sila, ang mahalaga may maligtas pa rin. Ako nung nagka-campus ministry ako sa mga high school, college, wala akong pakialam kung may makinig o may walang makinig. Pero praise the Lord naman sa lahat naman ng rooms na pinasok ko, lahat naman nakikinig sa simula. Pero habang matagal yung pagtuturo, mga after 5 to 10 minutes, may ilan, wala nang pakialam. Meron sa simula, wala na talagang pakialam. Okay lang yon. Kung 50 sila, at least may 40 na nakikinig. Masaya na ako doon. Kung 30 lang sila, at least may 20 na nakikinig, ayos lang. Mahalaga may nakikinig. Bakit? Ano pinakamahalaga doon? Yung salvation nila.
Witnessing is about the salvation of others. Hindi lang para ibahagi mo yung information. It's information with the aim na magkaroon sila ng transformation dahil sa power ng gospel. Tingnan niyo si Paul, ito yung ginagawa natin dapat. 1 Corinthians 9:16, sabi niya, "Yet, preaching the good news is not something I can boast about. I am compelled by God to do it." Hindi niya pinagmamalaking pagpapahayag ng salita ng Diyos. But he is compelled. Alam niyo ibig sabihin ng word na compelled? Hindi niya matitiis yun. Hindi niya kayang kontrolin yun. I am controlled. I am compelled. Hindi ko mapipigilan yun kasi talagang yun yung panawagan ng Diyos sa akin. Tapos sabi niya gano'n, "Woe is me." Sa King James pala yun. "How terrible for me if I didn't preach the good news." Sa King James, woe. Alam niyo woe? W-O-E. Woe is me if I preach not the gospel. Yan yun. How terrible for me. Diba? Karumal-dumal para sa akin ang hindi ipahayag ang salita ng Diyos. Okay? Yan, sundan natin. Sa verse 20, sabi nun, "When I was with the Jews, I lived like a Jew to bring the Jews to Christ." Nakita niyo yung adjustment ni Paul? Though Hudyo naman siya, pero nag-a-adjust siya sa mga Hudyo para madala sila sa Panginoon. "When I was with those who follow the Jewish law, I too live under that law. Even though I am not subject to the law, I did so I could bring to Christ those who are under the law." Nag-a-adjust si Paul sa mga tao. Nag-a-adjust siya, sumasama siya sa kanila. Parang sa Jesus. Anong connotation kay Jesus? Nakikipag-inuman yan sa mga tax collector. Nakikisama yan sa mga prostitute. Nakikisama yan sa mga Nagkasala ba si Lord? Hindi. Pero sinasamahan niya. Bakit? Para maligtas sila. Marinig nila yung kaligtasan. Sa ating mga Kristiyano, kasi sometimes, tayo, holier than thou. Ano yung ibig sabihin nun? Yung feeling natin, perfect tayo, di tayo makikijoin sa mga yan kasi masasama tao yung mga yan. Paano sila makakarinig? Until we understand that they need the gospel, they need to be saved, kailangan natin mag-adjust para tayo mismo. Ma-reach out natin sila. Ang nakakalungkot sa Kristiyano ngayon, puro walang nang kapangarap sa kaharian ng Diyos. Puro luxury na. Punta sa ganito, punta sa ganyan. Kain sa ganito, kain sa ganyan. Wala naman nasa-save. We need to return to the basics of life wherein sa Jesus ang talang pinapahayag natin. Pag dumating kaya si Lord ngayon, ligtas kaya yung nanay mo? Ligtas kaya yung tatay mo? Ligtas kaya yung mga kapatid mo? Ligtas kaya yung mga kapatid kuya mo? Ligtas kaya yung best friend mong yan? Yang BFF mo mula nung childhood pa? Ligtas kaya yan pag bumalik si Lord ngayon? See to it. Naligtas sila. Be a witness. Sabi pa ni Paul, "When I am with the Gentiles," ito sa ibang translation, "When I am with the unbelievers who do not follow the Jewish law, I too live apart from that law, so I can bring them to Christ." Nung ako ay nasa mga pulis, naging parang pulis din ako para ma-reach out sila, madala sila sa Panginoon. Nung ako ay nasa mga politicians, para din ako mga politician, para madala sila kay Kristo. But I do not ignore the law of God. I obey the law of Christ. Hindi siya nagko-compromise. Oo, sumasama siya. Nakikisama siya, pero hindi siya nagko-compromise para magkasala sa Diyos. Sabi pa niya, "When I am with those who are weak, I share their weakness, for I want to bring the weak to Christ." Gusto ko silang dalin, yung mga kahinaan nila, yung mga mahinang to. Gusto ko sila dalin sa Panginoon. I share in their weakness. Ay, ganun ba nangyari sa'yo? Sympathize. Diba? Pakinggan mo sila. Alam nyo, lalo yung generation ngayon, they need to be heard. Gustong-gusto nila mapakinggan sila.
Ang mga tao today parang bata na, look at me, ma'am. Look at me, dad. Look at me, look at me. Ganun na mga tao ngayon. Listen to me, listen to me, listen to me. Pakinggan nyo ako, pakinggan nyo ako. Lalo sa mga youth, hindi nga sila mapakinggan sa pamilya eh. At least man lang, pakinggan nyo ako dito. Diba? Yun yung weakness nila, pakinggan mo sila doon. And you will see how God can transform them. Sabi nga, yes! Ito yung dapat ginagawa nating lahat. I try to find common ground with everyone. Common ground with everyone. Doing everything I can to save, hindi lahat some. Hindi lahat. Not to save all, but to save some. At least meron. Nung nagpunta kami sa Calaca City Global College, ang isang way para makahanap ako ng common ground at makakonect sa mga estudyante is, sabi ko, naalala ko, yung Calaca City Global College hymn, kaming dalawa ni Pastor Dan gumawa nun. So pagpunta ko sa harapan, ang first strategy para makakuha ko yung attention ng lahat, kailangan kantahin ko yung Calaca City Global College kasi ako yung kumanta nun. Si Pastor Dan gumawa ng lyrics, tsaka ng tono, ako yung kumanta, ginawa ko ng music. Kinakanta nila every flag raising yun dun. So pag kinanta ko yun at narinig nila ng live, marirecognize nila kung sino yun. Okay, sabi ko gano'n, pagtayo kong gano'n, sino na nakakilala sa akin? Wala. Nung kananta ko, we strive, we unite, palakpakan. Kasi every Monday, kinakanta nila yun. Yan. At Calaca City Global College. O, di nakakonect tayo. Find a common ground lagi. Lagi kayong hanap tayo ng common ground. Strategy yun eh. So that we can connect to them. Kailangan natin connect sa mga tao. Otherwise, kung hindi ka nila makitang interesado ka, o hindi ka nila papakinggan. Okay? Kaya sabi ni Paul, sabi niya, I do everything to spread the good news and share in its blessing. May pagpapala lagi. I believe with all my heart, laging may blessing ang Panginoon every time we share, every time we preach, every time we spread the good news, the gospel. Amen po? Makaka-share ka sa blessing nun kasi yung pagpapala ng Diyos. Gusto nyo ng practical blessing? Nag-lunch kami nung Friday, di ba? After namin sa Calaca, nag-lunch kami nun sa Lomihan. Lomi ba? O Lugaw, whatever. Basta Pares. Or sa ganun, may mga ganun. Tapos, di-order na yung mga Rogelio ko. Si Rogelio. Si Nat, si Matt, saka si Ariel. Tapos, nag-iisip kami, ano orderin. Umupo si Pastora sa harapan ko, si Pastora Megs. Bigyan lapit sa akin yung kabataan ng main. Sabi, Bishop, ano po yung pagkain nyo? Sabi ko, kayo ba sagot? Share in its blessing. Hindi pala ako, maglalabas na ako sana, pero di pala, sila pala. Mission fund yan. Sige. Ito sa akin, yung mahal. Si Pastora Meg, medyo mura ko in-order eh. Sabi ko, dapat binahalan mo eh. Kasi yan yung blessing ng pag-share. Meron blessing, you can share in its blessing. Bless the word of God. The word will bless you. Pagpalain mo yung salita ng Diyos, lumawak yung kaharian dahil sa ginawa mo pag-witness, magpapalain ka rin ng Diyos. Kahit nasan ka, hindi pa ako, pastor, ginagawa ko na to Kahit nasaan po tayo, when we witness for Christ, pagpapalain ka ng Diyos. Sabi nga ni Bill Bright, si Bill Bright, daw patay na siya, tandaan niyo po ito successful witnessing is taking the initiative to share Christ in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. Ulit. Leaving the results to God. Huwag ka mag-alala, di ikaw yung Savior. Si Lord ang tagapagligtas. Okay? So you share the Word of God, you share the gospel in good news, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, whether they believe or not sa araw na yon, leave it all to Christ. Leave it all to God. Hayaan mo si Lord. Nasa Kanya yung result, wala sa atin. Amen po? So, kunyari, nag-mission sa Batangas. Whether naniwala yung mga taong nakinig doon o hindi, si Lord bahala doon. Bakit? At least nagawa natin yung pagtatanim. Sino man na magdilig, Diyos pa rin ang magpapatubo. Diyos ang magpapalago. Kaya po mga kapatid,
kahit siyang katrabaho nyo, or lagi mong kasama sa work, sa cubicle, or whatever, or mga classmates nyo, kung nasharean mo na, na-witnessan mo na, yung result nun, bahala na si Lord. Ang mahalaga, nag-witness ka. Para kapag umarap tayo sa Panginoon sa Judgment Day, pag umarap tayo kay Lord, hindi tayo mahihiya kasi hindi natin siya kinahiya dito sa lupa. Kaya tayo tinawag po na His witnesses para hindi natin ikahiya yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Because yung witness mo, yung mga sasabihin mo, yung isi-share ng bibig mong yan, o kahit yung isi-share ng itatype mong na yan, or isi-share ng itatype mo, that kind of testimony will change a person's life. Kahit isang tao lang yan, pero may malaking gagawin si Lord dyan. Kapag binago ni Lord yung buhay niya, kasi nag-witness ka. Time will come, mag-testify tayong lahat sa langit, na salamat kay ganito, kasi siya yung nagtiyaga sa akin na bahagian ako sa kabila ng kapangitan at kadumihan ng kasalanan ko. Pero binigyan niya ako ng hope. And that's why I placed my trust on Jesus. And that time, binago ni Lord yung buhay ko every day. And nandito ako sa langit ngayon, ipinapahayag, thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Amen? Kaya po, wag niyo pong kalimutan yung job description nating lahat. We are His witnesses. Amen? Sabihin mo yun sa sarili mo, I am His witness. Okay? We are all the witnesses of Jesus Christ. Dapat po ipahayag natin siya kahit nasaan tayo. Ngayon pong June, ayan, June, pasukan na ng mga elementary, high school. Ay, mga college naman ang bakasyon, no? O, sa mga teachers po ng high school dyan, teachers ng elementary dyan, or kinder, gamitin natin itong opportunity na to. O sa mga nagtatrabaho, sa mga may kapitbahay, may mahal sa buhay, gamitin po natin opportunity ito. Itong panahon na to, itong season ng June, moving forward, na mag-witness tayo ng mag-witness. Nakita niyo yung mga styles? Ang pinakamadali doon, yung invitation. Invite nyo lang, witnessan natin. Kahit di ka na mag-share, invite mo lang. Pag na-invite mo, witnessan natin. And God willing, pag dumating yung time na talagang punuin tayo ni Lord dito, hindi na tayo magkasya, lipat tayo sa mas malaki. Anyway, dahil po first Sunday ngayon, ayan, meron po tayong communion. Tinatawagan po natin ang dalawang sakristan. Ayan, sino yun? Si Alpi? Ayan, sige po. Sa Genesis chapter 19, sa Genesis chapter 19, verse 3, ayan, alam niyo po yun? Communion to, but Genesis. Sa Genesis chapter 9, pakita nyo nga, Genesis chapter 19, verse 3. Yan, may papakita ko sa inyong message ng communion. Yan, thank you. Alam niyo nangyari sa time na yan? Sino yan? Kaninong story yan? Kay Lot? Sino si Lot? Si Lot ay pamangkin ni Abraham. Ngayon, si Lot at saka si Abraham, sobrang dami na nilang pagkayamanan, nag-separate na sila. So si Lot nagpunta sa Sodom. Si Abraham nagstay siya dun sa land of Canaan. So itong si Lot, sa pagtira niya sa Sodom at Gomorrah, yung kapitbahay, napakadumi, napakamakasalanan nung sobrang talaga, laswa. As in, kung merong LGBT ngayon, mas malala pa sa time nila. Kasi grabe doon. Sa galit ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay Abraham, dadalawin ko yung Sodom at Gomorrah. Check ko kung ano yung sitwasyon doon. Nagpadala ang Panginoon ng dalawang anghel. Yung dalawang anghel, ang gwapo, yan, in the form of a man, yung itsura, at nandun sila sa square, sa may park, pinaka-central park nung Sodom. Umupo sila dun sa may parang fountain ba? Tapos nag-aabang sila kung ano mangyayari. Napadaan si Lot. Sabi ni Lot sa dalawa, kung kayo po, if I found favor in your eyes, sabi ng gano'n, sama po kayo sa bahay ko.
Doon na lang kayo magstay kasi pag gabi na. Gabi na ho, baka mapahama kayo dito. So, sama kayo sa bahay ko. Tapos, inibitahan niya sa loob ng bahay. Yung dalawang anghel. Though anghel sila, wala silang pakpak. In the form of a man yung dating nila. So, ngayon, pagpasok ng dalawang anghel sa bahay ni Lot, ito yung nangyari. So, Lot insisted so that at last, they went home with him, napilit ni Lot. Lot prepared a feast for them, complete with fresh bread, made without yeast. And they ate. Tinapay na walang lebadura. Okay? Yan po yung bread natin. Flakes kasi yung gamit natin kasi wala siyang yeast, wala siyang mapalsa. Okay? So, meaning to say, nag-communion yung si Lot dun sa mga dalawang anghel. Anong sunod na nangyari after nyan? May biglang lumagabog sa pintuan ni Lot, di ba? Yung mga wicked men ng Sodom, mga masasamang lalaki. Sinabi nila kay Lot, Lot, ilabas mo yung dalawang lalaki na pinapasok mo dyan. Makikipagtalik kami sa kanila. Kadiri. Yan, same sex yung dating nun. Anong ginawa ni Lot? Hindi niya binigay. Sabi niya, mahiya naman kayo. Dito yung dalawa. Wag niyo silang gagalawin. They are under my protection. Sabi niya ganon. Yung dalawang anak ko na lang na babae, ito, virgin pa to. Sige na. Pero ayaw ng mga lalaki, talagang gusto nila yun. Ginawa ng mga anghel, binulag yung mga lalaki, tapos wala na silang nagawa. So nakita yung karumihan. Pero yun makita yung point doon. Sa communion, kaya tayo may bread. Sabi ni Jesus, take the bread. Sa 1 Corinthians 11 na yun. Di ba sabi ni Jesus, for I pass to you what I received, 1 Corinthians 11, verse 23. I received from the Lord Himself. On that night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread, verse 24, and gave thanks to God, and He broke it in pieces and said, this is my body, which I have given for you. Do this in remembrance of me. Nakita niyo yung part na si Jesus mismo, nakipag-communion siya sa mga disciples niya. Bakit daw? Kasi nung sinabi ni Lot na nakipag-communion siya sa dalawang anghel, you are now under my protection. Kaya pala natin tinatake yung bread. Every time we take the bread, not just to remember Jesus, not just to be forgiven, not just to be cleansed by our sins, but to be protected by the Lord. Sinasabi ni Lord, when you eat this bread, protektado kita. Okay? Kaya pag nakikipag-communion tayo sa Panginoon, God wants, Lord, gusto namin ma-receive yung protection mo. Gusto namin ma-receive yung provision mo. Gusto namin ma-receive. Ano man yung mga kinatatakutan natin sa paligid or worries pa natin, we can be protected when we commune with God through eating the bread. Okay? So when take the bread, so kain po tayo lahat. Kuha po tayong lahat isa-isa. Umikot na sa inyo. Huwag niyo po muna kainin. Okay? Sabay-sabay natin kakainin yan. Pagkatapos ng panalangin. Habang tayo ay umaawit ng Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toil, and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. And we've been there. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days
to sing God's praise. And when we first begun, praise God, 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 praise God. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now. Last po natin, let's pray. Father, we thank you, Lord, sa tinapay na ito na aming sa kamay. And Lord, we are thankful, Lord, as we eat this bread, we are receiving by faith your protection. Because you want us to be protected by you, so that no attacks of the enemy can harm us in the name of Jesus. Because you are the God who is our protector, and you are our shield, our fortress, our strong tower, our deliverer. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa ginawa mo dun sa cross ng Kalbaryo, upang kaming lahat ay mapatawad at malinis sa aming karumihan. Magkaroon kami, Panginoon, ng bagong relasyon sa iyo, maging mga anak mo, at maging parte ng pamilya ng Diyos. Salamat sa banal mong Espiritu na binigay mo sa aming buhay upang manahan sa amin magpakailanman at maranasan namin, Panginoon, na kami ay mag-witness or magpahayag ng iyong salita, ng mabuting balita sa lahat ng mga tao na kapaligid sa amin, Lord. Gaya ng pagkain namin ng tinapay na ito, Lord, na pakikipag-isa namin sa iyo, ay patuloy na magkaroon din kami, Panginoon, ng pakikipag-isa sa banal mong Espiritu na kaming lahat ay sumunod sa iyong nais at sa mga sinasabi mo at pinapagawa mo sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Lord, we remember you, Jesus, for what you have done, and we are thankful and grateful, Lord, for what you have done on the cross. And thank you, Jesus, for everything that you have done in our lives. In Jesus' name, amen. Kainin po natin. Verse 25, in the same way, 1 Corinthians 11:25. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." Yung wine naman, bakit ba meron nun? Actually, sa mga kasalan, usually, kapag kaya may wine, is when you drink from that wine, na galing dun sa mismong groom. Sa kasalan kasi ng modern na yung nag-switch pang gano'n. Pero the point is, dahil yung groom, aalis siya, ikaw na uminom doon, mag-aantay ka. You'll patiently wait for the bridegroom, and that's Jesus. And kaya naman, yung kasunod na verse na, yung verse 26, sinabi doon, gawin niyo ito hindi lang dahil inaalala natin siya, but also hanggang sa pagbabalik niyang muli. Meaning to say, ang communion, nakikipag-isa tayo sa Panginoong Jesus, not just for protection, but also because we're waiting for His return. Amen? Nag-aantay pa rin tayo sa pagbalik ni Jesus. At sa pagbalik nga ni Jesus, sabi niya, will I find faith on earth kapag bumalik ako? And sa pagbabalik ni Jesus, sa pagbalik ni Jesus, sana tayo yung magsabi, Lord, I'm waiting. Nag-aantay pa rin ako. And sa pagharap natin sa Kanya, Lord, nag-antay ako sa'yo. Diba? Hindi tayo yung parang sinabi niya, that I will come like a thief in the night. Yung di mo alam. Mapasurprise ka kasi di ka handa. Pero sa time na pagbabalik ni Jesus, sana tayo yung hindi tayo na-surprise. Kundi, Lord, inaantay kita ina-expect kita kasi. Ina-anticipate ko yung pagbabalik mo. Kasi lagi tayo nakikipag-communion. Actually, ang communion, hindi lang to ginagawa every first Sunday sa church. Sa church kasi to. You can also do it with your family. Or kayo, personal, pwede nyo ito gawin. So, yung mother namin, si Mama, everyday niya ginagawa yung communion. Nagko-communion siya. However, nakasama yung tang na juice kasi yung gamit niya. Concentrated masyado. Pero dapat talaga yung grape juice or wine ang talagang ginagamit sa communion. The point is, everyday we can commune with God. Pwede tayo makapag-communion. Kung meron kayong mga pinagdadaan ng battles, do it with communion. With the bread and the wine. Okay? So also, napakadaming benefits ng blood ni Jesus. Meaning, kaya sabi ni Jesus, yung blood niya, yung nag-confirm ng agreement natin na tayo ay nakabalik na sa Diyos.
Also, yung blood ni Jesus ang naging seal. Kaya tayo ay napatawad din ng Diyos. Amen? So, without the remission, without the shedding of the blood, there is no remission of sin or forgiveness of sin. Kung hindi nag-shed yung blood ni Jesus sa cross, walang forgiveness. So, praise God, dahil sa blood ni Jesus, nagkaroon tayo ng pagpapatawad. Naging totoo, naging reality sa atin that we are the children of God, washed by the precious blood of Jesus. Amen? So, lahat po tayo kukuha. Pag kumuha na kayo, inumin nyo na rin, balik nyo na rin sa lalagyan. Pagkatapos natin mag-pray. Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa cup ng wine na ito, Panginoon, nasa aming harapan. And Lord, as we drink this cup, we are communing with you, Jesus. And nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ito ay reminders din sa amin na ikaw ay babalik pa. At inaantay ka namin, Panginoon. We're waiting. And while we're waiting, Lord, help us to serve you. Help us to be strengthened, Lord, na sa aming pag-aantay sa iyo ay gumagawa kami ng mga bagay na pinapagawa mo sa amin na nakakalugod sa iyo. Help us to know your will, to do your will, and to fulfill it, Lord. Para sa aming pag-aantay sa iyo, Panginoon, when you return, confident kami haharap sa iyo. Dahil kami ay gumagawa ng kabutihan mo, ng kalooban mo, at ginagawa namin ang mga bagay sa buhay na to kagaya ni Jesus, kagaya mo mismo. And kaya naman, Father, I pray na tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maging tapat hanggang wakas, Panginoon. Even Lord, we are declaring na ang bawat isa sa amin narito ay maranasan ang iyong mayamang biyaya na bumuhos sa aming buhay, Panginoon, with all the benefits of the blood of Jesus, the forgiveness of our sins, that we are redeemed by the blood, justified by the blood of Jesus. We are sanctified by your precious blood, Lord. We have the access to your throne of grace because of your blood. We are victorious, Lord. We can overcome Satan by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Lord, we thank you dahil napakadaming benefits ng blood. And hanggang sa ngayon, Panginoon, we are praying that you will always cover us with the blood of Jesus. Sa lahat ng aming ginagawa, every time we step in and step out ng aming mga tahanan, ay lagi mo kaming i-cover ng banal na dugo ni Jesus. At salamat din, Panginoon, sa pag-iingat mo at pagpapala mo sa mga anak mo. Narito, even sa mga nasa online. Lord, I pray na yung job description din namin, Panginoon, as your witnesses, ay maging reality rin, maging totoo rin sa amin na magawa namin ito, na lagi kami mag-witness kung nasaan man kami, ano man at sino man ang kausap namin, Panginoon, ano man ang sitwasyon na aming kinakaharap, Panginoon. Help us, Lord, na mag-glorify ka palagi sa lahat ng iyon at maibahagi namin, mai-testify namin kung sino ka, Lord, sa buhay ng mga tao, Panginoon. At mga ginagawa mong kabutihan at yung mabuting balita ng kaligtasan at pagpapatawad na pwede kami makabalik sa iyo ay maibahagi namin sa iba, Panginoon. Bilang mga anak mo ngayon, Panginoon, ay patuloy na turuan mo kami na maging living example kaming lahat, na maging kagaya ni Jesus, ang aming mga characters, ang aming mga attitudes, at makita ang presensya ng Diyos sa aming buhay sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. And Lord, I thank you, Lord, for this cup. As we drink this, Lord, ay patuloy na ma-experience namin, ma-encounter namin yung presence mo, at ma-receive din namin ang lahat ng blessings mo sa aming mga buhay, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na nag-participate today ng communion, even sa mga nasa online, Lord, kung nag-communion sila, I pray that you bless them also, Lord. At salamat din sa lahat na narito, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, that the Lord bless us and keep us. The Lord cause His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up His countenance upon us and establish us with your everlasting peace, Lord. Maraming salamat po sa biyaya mo, Panginoon, at mangyari ang iyong mabuti kaya at lubos mong kalooban sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus has washed away my sin. There's power in the blood, and there is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Away my sin. There's forgiveness in the blood. There's forgiveness in the blood of Jesus. There's forgiveness in the blood of Jesus.
There's forgiveness in the blood of Jesus. Has washed away my sin. There's healing, and there is healing in the blood of Jesus. There is healing in the blood of Jesus. There is healing in the blood of Jesus. Has washed away my sin. Lord, we thank you. Lord, we thank you for the blood of Jesus. Lord, we thank you for the blood of Jesus. Lord, we thank you for the blood of Jesus. Has washed away my sin. Has washed away my sin. Has washed away my Verse 26, for every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes. That's why we're waiting. So praise the Lord sa June. At next month, July, 7th, communion na natin this year. Nakakompleto ng mga naka-anim na. Praise God. So, shalom po sa lahat at God bless you all. And welcome po sa mga bago rin. And God bless.